daw pong si Senator Bato de la Rosa sinibak na o ligwak na mga kababayan sa ilang komite dyan daw po sa Senado ayon daw po kay Tito Sen. So ngayon ito, basahin po natin. Sabi po dito, inalis na umano bilang miyembro ng ilang komite sa Senado si Senator Bato de la Rosa dahil sa kanyang patuloy na pagiging absent ayon kay Senate President Tito Soto III. Paliwanag ni Soto, noong Miyerkules ang pagkawala ng membership ay alinsunod sa Senate rules tungkol sa sunod-sunod na hindi pagdalo sa 5 magkakasunod na committee hearings mga kababayan or meetings. Sabi pa dito, kamakailan, inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na palitan si De La Rosa sa ni Minority Senator Joel Villanueva sa Senate Committee on Justice and Human Rights. Noong nakaraang linggo, pinalitan naman siya ni Senator Robin Padilla sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan din si De La Rosa kasama si Villanueva sa Senate Committee on Ethics and Privileges ng senador na sina Amy Marcos at Rodante Marcoleta. So ibig sabihin, yung mga komite mga kababayan na hawak ni former Senator ni Senator Bato de la Rosa na para sa akin ay former senator na siya kasi hindi na nagpapapasok, mga kababayan, sinibak na siya. Tinanggal na siya. At mismong si Tito Sen po ang nagkumpirma po niyan. And then bukod pa po dyan mga kababayan, kung makikita nyo, yung mga dating hindi naniniwala sa Diyos ngayon lumalapit na sa ating Panginoon mga kababayan. Dahil kung mapapansin po ninyo, nag-post itong asawa ni Senator Bato de la Rosa na kung saan mga kababayan nagdadasal sa isang simbahan etong si Senator Bato. Sabi dito sa caption, basahin po natin, I know you alone will never fail us. Ibinahagi ng misis ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa ang larawan ng mambabatas habang nagdadasal sa simbahan. Matatandang hindi na pumapasok sa Senado si Senador Bato de la Rosa magmula nang lumabas ang balita na mayroon ng inisyong arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban po sa kanya. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, sinasabi dito na nag-iisa na lamang ito pong si Senator Bato. Kasi nga, di ba nagbitaw ng salita si Sara? Ano ba ang sabi ni Sara Duterte doon po sa isang interview? Ang pinakamainam na dapat daw pong gawin ni Bongo, ni Bato de la Rosa at nung iba pa na co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ay kumuha ng magaling na abogado na may intindihan yung proseso sa International Criminal Court. Sa madalit salita, wala nang tulong na maibibigay galing sa mga Duterte or manggagaling sa mga Duterte para matulungan itong si Bato de la Rosa. Wala nang ibibigay na tulong ang mga Duterte. Ano po, kasi mga kababayan, alam naman po natin kung gaano kamahal ang isang abogado na gagamitin mo sa International Criminal Court. Kung kay Kaufman nga ang bayad ng mga Duterte ay 150 million kada buwan, what if kaya itong sina Senator Bato? Diba saan sila kukuha ng ganong kalaki? Sa bagay, kung malaki naman ang kinita ng mga ito noon, nung sila nasa kapangyarihan, kayang-kaya po nila yan. Pero kung wala ng pera at ginamit sa mga luho kung saan, talagang mangingiyak-ngiyak nga mga kababayan. Ano po, kasi biruin nyo bukod po dyan sa kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa na yan, may mga ethics complaint na inihain na po laban sa kanya. Ito, pakinggan po natin. Sana po ay matugunan ito ng Senate Committee, no? At magkaroon ng sanction dahil hindi dapat tinotolerate yung mga ganitong kilos na hindi pumapasok sa trabaho at hindi ginagawa ang tungkulin bilang isang senador. Punta po tayo dito sa Senado, no? Bago pumunta sa EDSA para maghain ng complaint sa Ethics Committee laban kay Senator Bato de la Rosa. Bukod pala mga kababayan sa pagsibak sa mga komite kay Senator Bato de la Rosa na kinumpirma ni Tito Sen, maliwanag din mga kababayan na ipinasisibak na itong si Bato de la Rosa sa pamamagitan ng mga ethics complaint na isinasampa po laban sa kanya. Dahil alam naman po natin, naging absent siya mula Nobyembre pa, hindi siya nagpapakita at hindi siya pumapasok. So
Ang pagtingin po natin dito ay napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Napakadami pong trabaho ng isang senador. Napakarami nating issue na kinakaharap, maraming batas ang pending, at siya po ay chair ng maraming committee. At ang mga committees ito ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Tama. Ang, Kasi 5 meeting na daw mga kababayan yung hindi dinaluhan ni Senator Bato de la Rosa dahil po sa matinding takot ni Senator Bato. At ngayon nga mga kababayan, talagang sinibak na siya doon sa mga komite na hawak po niya at pinalitan na po siya ng ibang mga kasamahan po niyang senador. So ngayon, bukod pa po dyan, nagpo-file na rin ng ethics complaint. Ito pong sina Magno mga kababayan, sina Cielo Magno, laban po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. gusto po natin ipahayag dito ay yung mga ordinaryong manggagawa. Kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, Wala tanggal kang ka sa sasaudin. trabaho. Diba? Tama. Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. So yun po ang hiling natin. Ano pong hiling nyo na gawin ng Senate kay Senator Bato? Hindi lang namin na imbestigahan niya ito and sana magkaroon ng mga rules para sa mga ganito mga pangyayari. Kasi nga, as Prof. Shelo mentioned, mga ordinaryong mamamayan niya, no work, no pay. Tama. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ng pinangsasweldo sa kanila. So we should hold them to higher standards, di ba? Kasama po yung no work, no pay dun sa prayer niyo. Yes. Hinihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita sa Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon. At pinakamainam, dapat tanggalin na siya sa pagiging senador po niya. Kung maaaring palitan na siya mga kababayan, much better palitan na po siya. Kasi 'di ba, kung matatandaan niyo mga kababayan, kung tutusin, kung ikaw sa trabaho mo hindi ka pumasok ng isang buwan or kahit 2 linggo nang wala kang dahilan, wala kang ibinibigay na dahilan sa pagkawala mo o pag-absent mo, 'di ba automatic inaawol na 'yan? Kahit nga 7 days inaawol ka na pag wala kang dahilan kung bakit hindi ka nagpapakita sa trabaho mo. Ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo, no? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Tama. And to note, wala siyang explanation for his absences. Yeah. No? Wala pang nare-report na explanation. We even read reports na even si Senate President Tito Soto has reached out to him, texted him a few times, but no reply from Senator Bato de la Rosa. So Tama. I think we feel na it's very unprofessional, especially from an elected official. Kailan nyo po inaasahan na aksyonan agad itong pagtigil ng sweldo, for example, Alam niyo po, sanction? patuloy natin i-monitor ang Committee ng Ethics. Balita nga po natin, may several complaints na sa iba't ibang senador. So, antabayanan po natin at patuloy natin i-monitor para siguraduhin na itong mga complaints na nakafile sa Ethics Committee ng Senado ay natutugunan. Sana po ay O yan yung pinakamainam na dapat pong gawin kay Senator Bato de la Rosa ang suspendihin